Magandang gabi sa lahat, mga brothers and sisters, at sa aking buong pamilya na nandito ngayon. Puro mga sisters ito, puro mga ano. So ngayon, bago ko ipaliwanag sa kanila ang magandang balita sa salvation, may bibigay muna ako sa inyong kunting maiksing mensahe lang. Kasi sa panahon ngayon, yung nga sinasabi ko, nasa social media na tayo, nasa mataas ng society natin ngayon, sa ano ng age natin ngayon ba. So, karamihan sa tao ngayon, nakakalimutan na itong Bible. Wala nang bihira na ang nagbubuklat ng Biblia. Pero ito, nung ako'y, kasi laking simbahan din ako eh. Sa Kristan din ako dati, nung ako'y nasa high school pa. Binabawal din sa amin ang Biblia. Dahil noong unang panahon, nung sa amin, ano pa ang Biblia eh. Kumbaga sa sinasabi nila, Holy Bible yan, kaya pari lang yung nakakabukas. Pero ngayon di na. Ang pinaka-importante sa lahat ng tao, kailangan magbasa ng Biblia. Pero sa panahon ngayon, dahil sa social media, bihira na ang taong nagbubuklat ng Biblia. Bihira, nakakalimutan na nila. So kasi tayo may choices tayo sa ating sarili eh. Marami tayong choices. Freedom of tayo eh. So pwede tayong mamili kung anong gusto natin. Pagkain o anong mga gusto natin, napipili natin. Walang mag sa atin. No? Dahil tayo pinanganak na nasa free will tayo ba. So nasa kagustuhan na lang ng tao kung ano talaga ang kanyang susundin. So ngayon, maswerte tayo, mayroong tumutulong sa atin na galing sa Australia na ito. Gusto nilang makatulong sa mga tao na ma-reform ba sila. Ngayon, ito naman, ang sinasabi ko nga ang tinatawag na born again, ay yun, yung kumbaga sa nag-reform ka, binago mo yung sarili, galing sa Old Testament, galing sa ating pagkakasala noon, hindi natin alam kung sino ang makapagligtas sa atin. Wala. So, maswerte tayo at ang ating Father God, pinadala niya ang kanyang anak. Pinadala niya ang kanyang anak, nagsakripisyo at kamat na pinatay nila sa pinako nila sa cross para tubusin ang kasalanan ng tao. So ngayon, pinadalan tayo ng good news para sa salvation, para malaman natin ang bawat isa sa atin na may karapatan tayo mamili. Piliin natin yung nasa tama na aayon sa ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. So, bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Repeat after me na lang o mag-pray na lang din kayong stand muna. Tayo muna sandali. Heavenly Father, we come before you with heart full of gratitude and reverence, acknowledging you as the source of all wisdom, strength, and grace. As we gather in your presence, we invite your Holy Spirit to guide our thoughts, words, action. May this time of reflection and prayer deepen our understanding of your words and strengthen our faith in your Son, Jesus Christ. In His name we pray. Amen. 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 Ngayon, ito ang good news, salvation. Pinadalan tayo ng ating good news for the salvation. So, maswerte tayo. Mayroong
maalalay sa atin na nagpapahiwatig para tayo makalakad sa ayon sa gusto ng Panginoon. Okay? So, salvation. So, binabanggit dito sa verse nito, John 3:16. So, basahin ko muna sa Bible, ang John 3:16. Buksan ko sa Biblia. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him should not perish, but have eternal life. So, yun ang ibig sabihin ng John 3:16. So, lahat ng verses sa Bibliang ito ay pinatutunayan ng Panginoon. Lahat ng nalalaman dito na binigay niya sa atin itong ano niya, yung Bible na to, pinatutuhanan to ng Panginoon. Lahat ng nakasulat dito ay pawang katotohanan. So, dito lang tayo, hindi tayo lalabas. The good news of salvation. So, salvation is understood as accepting Jesus as one's Lord and Savior. So, tatanggapin natin si Jesus Christ na ating Panginoon at Savior. Kailangan tatanggapin natin sa ating sa maluwag sa ating kalooban at saka talagang intentional na sa puso natin magagaling na tatanggapin natin siya para makamit natin yung pinangako niya sa atin na buhay na walang hanggan, eternal life, no? This belief is based on teaching of the New Testament, particularly in passage of John 3:16, where it is stated that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So kung sa Tagalog yan, babasahin natin, translate natin sa Tagalog, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So napakaganda, di ba? Napakaganda ang plano ng Panginoon sa atin. Siya naghihintay sa ating kaligtasan. Kasi dalawa lang naman ang natin ang choices natin sa buhay. Parang ganito lang 'yon. No? Parang ganito lang 'yon. Ang buhay ng isang tao, kapag tayo ito isang daan na ito'y galing tayo sa kasalanan. Namana natin sa ating mga ninuno noon pa na nagkasala sila dahil sa kanilang pagsuway, kumain ng pinagbabawal sa kanila. So, lahat tayo magagaling dito sa Old Testament, papunta dito. So, pagdating dito, pag hindi ka sumali doon sa mga ministry, hindi ka makikisama sa ministry, o hindi ka kailangan magiging ugasan mo yung sarili, magiging born again ka. Hindi naman sinasabing na religion yung born again, hindi. Kundi, ibig sabihin, gigising ka sa katotohanan. So, born, ipanganak kang uli. Malalaman mo kung anong kasalanan, ano ang tama at mali. Ngayon, kapag hindi ka naka-join dito, so ibig sabihin, diretso ka dito, tuloy-tuloy ka sa impyerno. Sa hell ang bagsak mo. Ngayon, pagdating dito, sasama, may tinatawag tayong isang grupo dito. Ito ang Ministry of God. So, kailangan magkaroon tayo, makipag-ugnayan tayo dito para mayroon tayong relasyon, magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon Hesus. Makilala natin siya sa ating buhay na siya ang pinadala ng Panginoong Diyos. Diyos din siya. Siya rin yun. Iisa lang sila, no? Para sa ating kaligtasan. Sila naghihintay, ang Panginoon naghihintay sa doon sa heaven. Naghihintay sila kung sino yung
makatagos doon sa heaven. So ang hindi makaano, yung iba, marami pupunta rito, lumalabas sila dahil hindi nila kaya eh. Hindi kaya nila dahil kapag ka nag-join ka dito sa isang grupong ito, Ministry of God, lahat mababago sa iyong sarili. Buhay mo, ang lahat ng ano sa sarili mo mababago. Ugali mo, magiging, kumbaga sa ano, magiging friendly ka na, magiging helpful ka na sa ibang tao, di ba? Nasa Panginoon ka na eh. So, napakaganda ang buhay mo doon. Mayroong ibang tao kasi na ayaw magpamembro dito dahil sa sariling interes. Gagamitin nila itong born again. Sabi nila, ako born again ganito para sa ilang self-interest nila. Para sila yumaman. Magkakaroon ng pira, mahakot. Ganon ang ano, ginagawa nilang ang religion, kung tatayo sila ng religion para sila yumaman. Ganon yun, di ba? So, kaya tayo, kailangan maging mapanuri tayo, mag-iingat tayo kung ano ba yung nasamahan natin. Nasa tama ba ito o nasa ano ba? Di ba? Marami kasi, maraming yung mayaman sa mga nakikita nyo na, naririnig nyo na, di ba? Maraming yung yayaman ka talaga kapag ka marunong kang bumula sa mga tao, mapaniwala mo yung mga tao. So kailangan magiging mapanuri tayo, maging matalino tayo sa ating sarili, at kailangan magsaliksik tayo. Bigyan natin ng time ang Bible. Bigyan natin ng time ang Bible. Kahit kung paano, baka hindi na sa social media, nandiyan naman yan. Kailangan maglaan tayo ng oras. Kaya nung unang sa Old Testament yan, sinasabi hanggang ngayon, dinadala nila yun. In 1 week, mayroon silang pahinga na isang araw. Yung isang araw na pahinga na yon, doon nila nilalaan sa pamilya nila. Sa pamilya nila nilalaan. At saka doon sa pagnilay-nilay nila kung ano ba ang dapat natin gawin sa mundong ito. Kailangan makabuluhan ako, maging helpful ako, maging sample ako ng aking mga anak. Makikita nila, si mama ko, si papa ko, ganun eh. So, hindi ka makakalimutan hanggang sa pagtanda ng anak mo. Dahil may iniwan ka silang sa kanilang magandang ugali. Ngayon, kapag iba ang nasamahan mo, wala, puro worse ang makakamit mo doon. Puro, pangit, ganito, di ba? So, kailangan magiging sample tayo sa ating mga new generation. Darating kasi, yun na yun. Kaya katulad sa akin ngayon, andito na po kayo, nasa third generation na kayo, second generation, di ba? So, ganun yun ang kailangan maging sample tayo. Magiging maasinso ang buhay natin kapag tayo ay nasa Diyos. Unahin natin ang Diyos, asisinso tayo. Huwag natin kalimutan ang ating mga magulang. Hindi naman natin obligasyon buhayin na natin mga magulang, pero nasa sa iyo, sarili ko na yon, di ba? Hindi naman ang magulang mo, hindi naman, hindi ka naman inubliga, buhayin mo ako, hindi. Nasa sa iyo na yon. Pero, ang taong hindi nakakalimot sa kanyang magulang, tandaan nyo, malaki ang asenso niyan. Diba? Dahil sasamahan siya ng Panginoon susultihin ang buhay niya. So, ganun ang So, nandito tayo sa John 3:16, So, according to the belief, humans are inherently sinful and separated from God. Yun, sinasabi ko kanina. Yung Old Testament, nahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa pagkakasala ng ating ninuno. So, nawawala tayo sa Panginoon, nahiwalay. So, kailangan ibalik natin. Bumalik tayo doon sa Panginoon para magiging maganda ang buhay natin. So, ayun, sinasabi dito, Jesus Christ and His sacrificial to death and resurrection. So, kailangan maniwala tayo na si Jesus Christ ay pinako nila sa cross dahil sa tinubos ang kasalanan natin. At sa pangatlong araw, siya ay binuhay, nabuhay sa pangatlong araw galing sa mga patay. So, tayo na paniwalaan natin kung ano sinasabi ng Biblia.
maniniwala tayo para sa ating kaligtasan. Dahil walang ibang makapagligtas sa atin, si Jesus Christ lang. Siya lang ang ating inaasahan na makapagligtas sa ating ano. Mahirap naman kung pupunta ka sa hell eh. Puro sakripisyo, puntahan mo doon sa hell. Walang ano yung buhay mo doon. So yun ang ibig sabihin kanina. Individual can be reconciled with God and receive forgiveness of their sin. So yun ang sinasabi. Pagka tinanggap ko si Jesus Christ, this act of acceptance of offer referred to us as being saved or being born again. Nagising tayo sa katotohanan. Nagising tayo mula sa ating pagkakatulog na hindi naman tayo natutulog na nakapikit ang mata. Nabubulag tayo doon sa mga layaw, mga kung ano-ano, lalo na ngayon social media. Malaking kawalan sa mga tao noon dahil na-disturb po mga tao sa social media eh. Lahat ng tao ay nakatutok sa social media na. Minsan dyan, makikita mo mag-asawa. Napabayaan mga anak, nasagasaan. Dahil nandoon na sa social media, text na lang, nawala na sa buhay nila, di ba? So ganun, kailangan bigyan natin ng time. May time tayo sa pamilya, may time tayo sa social media, may time tayo sa trabaho. Lahat, may oras kailangan i-divide natin yan. Di ba? Yun ang tama. Di ba? So, sa Christian terminology, yun nga ang born again, sinasabi nila. It is central tenet and it is considered the means by which individual attain eternal life with God. So, yun. Maliwanag sabi sa Bible yan. Nanggagaling lahat ito, nanggagaling sa Biblia. Sa Romans 10:9, Romans chapter 10, verse 9 and 10, bago tayo pumunta doon, basahin natin. Titignan natin sa Biblia, basahin natin kung anong ginalaman. Kailangan bawang na sa Bible lang lahat ang ano yun natin, no? Romans chapter 10, verse 9 and 10. Sinasabi ito, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For the heart one believe and it's justified, and with the mouth one confess and is saved. No? Yun ang ibig sabihin sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. So sinasabi dito sa Romans na yun, if you declare your mouth Jesus is Lord and believe in your heart and God raised from the dead, and you will be saved. For it is with your heart that you believe and justified, and it is with your mouth that you profess, your feet are saved. So kailangan talaga kilalanin natin sa Panginoon si Jesus Christ as si Lord. Kilalanin natin siya. I-declare talaga natin, talagang babanggitin natin sa ating mouth ni siya ang ating Diyos, siya ang ating pag-asa para makamit natin ang buhay na walang hanggan. No? Maliwanag naman dito. Lahat naman tayo nakaka-indigenous communist. So as is sa Romans nila, emphasize din, sinasabi ni Romans chapter 9 and 10, emphasize the importance of confession. So pinaka-importante yung talagang sasabihin mo siya, babanggitin mo, hindi jujuin ka lang, hindi mo masasabi sa bunganga mo, nagpakawalang ano ka lang. So kailangan talaga banggitin mo. So, express talaga, verbal confession by openly declaring that Jesus is Lord, one publicity acknowledging Jesus' authority. Siya lang talaga ang the only na sovereignty in their life,
the confession signifies a surrender of one's will Jesus as the ultimate authority. So, ultimate siya lang talaga ang makapagligtas sa atin, Jesus Christ. So, justification through belief. So, ito, pinatutuhanan, no? Sa verse 10, highlight that believing in Jesus result in justification means being declared righteous before God. It is through faith in Jesus that we are made right with God, not through our own work or merit. Hindi yung sa pamamagitan ng ating kaalaman o sa ating mga hindi. Kailangan talaga na nanggagaling kay Jesus Christ na kinikilala natin siya. Kailangan magkaroon tayo ng relation with Jesus Christ, no? So, professing your faith, confession of faith, it is outward expression of inward belief. When one genuinely believes in their heart and confesses with their mouth that Jesus is Lord, they are saved. So, maliwanag. Kailangan maligtas talaga. This public declaration of faith is integral part. So, ito kasama sa kabuuan, no? Part of the salvation process, demonstrating of commitment to follow Jesus Christ. So, in summary sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, emphasize the necessary of both belief in heart and confession with mouth, salvation. It teaches that salvation comes through genuine faith in Jesus Christ as Lord and Savior, accompanied by willingness sa kagustuhan talaga natin, ano? Kailangan tanggapin natin sa ating kagustuhan. Talagang willing sa ating kagustuhan natin. O pinag-declare natin sa ating sarili na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Why it is important to confess and personal receive Jesus Christ as personal Lord and Savior. Bakit? Napaka-importante. Ito ang pinaka-importanting choices na dapat natin ma-choice natin na piliin natin ang salvation talaga. Nandyan ang social media, nandyan ang lahat ng mga pagkain gusto mong piliin. Huwag mong kalimutan ang salvation. Kailangan piliin mo talaga siya para mas mapunta tayo sa heaven. Makamit natin ang buhay na walang hanggan. Hindi yung mapunta tayo sa hell. Napakahirap. Diba? So, salvation, confessing Jesus Lord, Savior, essential for salvation according to Scripture. It signifies as a personal decision to accept Jesus' sacrifice for your sins. So, nagsakripisyo siya sa ating kasalanan, no? Nanamanan natin sa ating mga ninuno. And to trust Him for eternal life. So, yung pinangako niya talaga na eternal life, makamit natin. Relationship with God. So, ito yung sinasabi ko, kailangan tayo magkaroon ng relasyon sa God, sa Panginoon. No? Pinaka-importante rin yon. Accepting Jesus as Lord and Savior. Establish personal relationship with God. Through Jesus, believers can experience forgiveness, grace, and intimacy with God the Father. So, pinaka-importante sa lahat. Kailangan talaga mayroon tayong relasyon sa Panginoon na lahat ng ating gagawin, sanggunin natin sa Kanya. Lord, okay ba ito? Gagawin ko? Okay ba itong trabaho ko ngayon? Okay ba ito? Hindi yung sa sarili natin kaalaman na ganito. Kailangan sasangayon natin sa Kanya. Para tulungan niya tayo, papadala niya sa atin, ibibigay niya sa Holy Spirit, mag-guide sa atin para makamit natin yung magandang buhay dito sa mundong ito. Dahil kapag wala kang Diyos, magulo ang buhay sa mundong ito. Dahil itong mundong ito, magulo na eh. Pinanganak tayo sa magulo. Magulong mundong ito. Kung hindi ka marunong makiayon sa mundong ito, napakahirap. Diba? So kailangan
may Panginoon tayo sa ating sarili. So, transformation, ito yung magiging kailangan magiging born again ka, ang magising ka sa katotohanan. So, transformation, personal acceptance of Jesus leads to information, to transformation. It initiates to process where believers are empowered by the Holy Spirit. Pagkakaroon tayo ng sa Holy Spirit, pagkakaroon tayo ng power sa Kanya, galing sa Holy Spirit, no? To grow as spiritually develop Christian life, character, and live according to God's will. Diba? Napakaganda. Pag namumuhay tayo according to God's will. So, maganda ang buhay natin. Lahat nakakamit natin, masayang pamilya, masayang mga anak mo, masubaybayan mo. So, itong sinasabi ko sa inyo ngayon, dahil na pagkataon, lulon nyo na ako, mga anak ko sila, kapatid ko yung isa. So, ito, may pamana nyo sa inyong mga anak. Kailangan i-guide nyo sila para hindi sila mapunta doon sa, alam mo na, sa mga panahon ngayon, mayroong ganyan, kung ano-ano, marami. So, kailangan i-guide natin sila. Huwag natin pabayaan ang ating mga anak. No? Eternal security. Ito yung mga according na kasunod-sunod. Eternal security. Believers who confess and receive Jesus as Lord and Savior have assurance of eternal life. So may assurance talaga tayo kapag kasinunod natin ang kung ano sinasabi ng Biblia. Maliwanag ito galing sa Biblia ito. So receive Jesus Christ as Lord and Savior. Have assurance. May assurance tayo na mapunta sa buhay na walang hanggan, sa eternal life. This assurance is based on the promises of God. Ito, promise talaga ni Lord ito sa atin. Kaya napakaswerte natin mga tao na nandito tayo ngayon sa mundong ito. Maswerte tayo. Bakit? Masasabi ko sa inyo, maswerte tayo. Isa sa atin nandito, nakaharap nyo. Sa dami ng similyang diniliver ng tatay mo sa iyong ina, millions of seeds yun, no? Maswerte ka, ikaw ang nabubuhay. Ikaw ang napili na mabubuhay. So yun, mayroon ka ngayon, nandito ka, nakapakating, napakaswerte natin. So, ang buhay natin napakaswerte pag nagsayag tayo. Huwag natin pabayaan, kailangan na sa ano tayo. So, purpose and meaning. Accepting Jesus Christ gives life, purpose, and meaning in providing framework for understanding one's identity, significance, and calling in the world believers and called to live for Christ, serving others and advancing His kingdom. No? Guidance and direction. Personal surrender to Jesus. Allow believers to receive. Ito ba believers tayo itong naniniwala na si Jesus Christ ay Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi itong believers tayo, itong believers na to. So believers to receive guidance and direction from Him. Through prayer, scripture. Kailangan, kahit paano, bago tayo matulog, mag-pray. Pagkagising sa umaga, pray tayo. Lord, salamat. Ginising mo ako, binigyan mo ko ng panibagong buhay. Sa gabi naman, maikling panalangin lang, hindi naman kailangan makaba. Lord, matutulog ako sa oras ngayon, naway gisingin mo ako sa umaga. Ganun lang, mga simpleng panalangin lang. Napaka ganda ng pagkano ng nagaliin natin na lagi tayong nakipag-communicate kay God. Lagi tayong communicate. Huwag natin pabayaan natin sarili. Huwag tayong maniwala o bibilig na lang sa ating sariling kaalaman. Dahil tayo ginawa ng Panginoon. Siya ang naggawa sa atin. Siya lahat ang nagkakalam. Lahat ng aspito sa ating katawan, alam niya. Hindi tayo makapag-deny sa Kanya. Wala tayong may tatago sa Kanya. So, you know?
guidance and direction. Personal surrender to Jesus Christ. Allow believer to receive guidance and direction for Him. So, paliwanag, di ba? Through prayer, scripture, and the leading of His Holy Spirit, believers can navigate life challenge with confidence and clarity. Paliwanag. Paliwanag ngayon. Diba? Tandaan natin, ito, hindi nyo makakalimutan ito. Mga kunting ano lang ito, kunting advice, no? Witness and mission. Confessing Jesus as Lord and Savior. Empower believers to witness for Him by sharing their faith and demonstrating to love of Christ to others. So, yun ang ano natin, no? Kailangan kaibiganin natin lahat ng tao. Kailangan mahalin natin ang mga tao. Mahalin natin ang ating kapitbahay. Mahalin natin ang ano. Lalong-lalo ng kaaway natin, mahalin natin. Ano yan? Para tayo magiging successful ang buhay natin. By sharing their faith and demonstrating the love of God to others. Believers participate in God's mission of reconciliation and redemption. In summary, confessing and personally receiving Jesus Christ as Lord and Savior is crucial for salvation, relationship with God, transformation, eternal security, purpose, guidance, and participation in God's mission. It is the foundation, decision that is shape of believers' life and destiny. So, magandang pan-foundation natin sa ating sarili. Basta sa Panginoon tayo. Diba? So ngayon, maiksi lang, diba? Napaka-iksi. Hanggang dito lang nag-ano tayo. So, ipipray natin ito dahil ang prayer, so may note ko dito. This prayer is a simple expression of faith and surrender to Jesus Christ as Lord and Savior. It is heartful invitation for God comes into one life, forgive their sins, and lead them on the path of righteousness para sa daang katotohanan. No? So, manalangin tayo pag binanggit kong Heavenly Father, bawat isa sa atin bagitin natin ang pangalan para makarating tayo doon sa makikilala na tayo yun. Heavenly Father, pag nanalangin ako, repeat after me na lang, no? Heavenly Father, name, I'm Sister Annalisa, Monica, Anthony, my wife, Gorgonia. Heavenly Father, come to you humbly, recognizing my needs of salvation. I acknowledge that I am a sinner and that I need your forgiveness. I believe that Jesus Christ is your Son, that He died on the cross for my sins and that He rose again from the dead. I confess with my mouth that Jesus is Lord. I believe in my heart that you raised Him from the dead. I ask for your forgiveness, Lord. I invite Jesus into my heart to be my personal Lord and Savior. Please cleanse me from all unrighteousness and fill with your Holy Spirit. Help me to live for you, to follow your ways, and to walk in your truth all the days of my life. Thank you, Lord, for your love, your grace, and your mercy. Thank you for accepting me into your family and for the gift of eternal life through Jesus Christ. In Jesus' mighty name, sabay-sabay tayo. Amen. 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 Thank you. Salamat po sa lahat. At maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay at nanonood sa YouTube na ito. Maraming salamat po and may the God bless you all. Amen.